Dapat na daw lisanin ni Marcos Jr. ang Panguluhan dahil yung trust rating niya negative 15 na. Nasaan yung mga bumoto sa kanya? Di ba ang iingay pa nga ng mga vloggers niya? May naniniwala pa ba? Sa resulta ng trust rating, ala na. Bakit nga ba inaayawan na siya? Dahil nga naman, dahil dito sa nakaraan, ang dami niyang pinangako, ang dami niyang pinagyayaw-yaw, nahirapan na nga yung mga tagapagtanggol niya. Ganun pa rin. Iba yung sinasabi niya sa realidad, sa mga nangyari. Nangangako, pero parang wala namang natutupad. Siyempre, lalo na ngayon sa usapin po ng korupsyon. Alam naman po ng karamihan kung sino dapat ang managot dyan. Pero parang wala pa rin naman. Siguro, ito yung dahilan kaya nag-negative 15% na sa trust rating. Bakit naman kasi yung mga nagsusurvey dyan, isama nyo yung mga trust, baka sakaling tumaas pa yan. O ito, panoorin po natin si Attorney Vic Rodriguez kung anong nangyari nga ba dyan sa trust rating ni BBM, nasaan na ba yung mga bumoto sa kanya, at kung ano yung dapat gawin ni Marcos Jr. Ito, panoorin ang video. So ito po yung nagiging resulta ng kabi-kabilang survey. Ang naging hatol po ng mamamayang Pilipino base sa dalawang survey, SWS negative 3. Yung meron pa hong isang naunang survey. In fact, yung naunang survey, wala lang po silang net rating. Pero pag tiningnan po ninyo yung summary nung approval niya at saka nung kanyang rejection, negative 26 po siya. Tinitingnan ko lang po yung notes ko kung ano yung pangalan ng survey firm na yan. Kanya-kanya po kasi yung pagpapaliwanag doon, ano raw po yung net rating ni Bongbong Marcos. Ang net rating niya doon sa WR survey, I think yun po yung pangalan ng survey firm, baka may nakakaalam dyan. Yung naunang survey bago yung SWS, bagamat wala pong net rating doon, nakalagay na doon ang rejection sa kanya, ang kanya pong net rating. Pag in-appreciate mo yung approval, i-menos mo yung disapproval, that early negative 23 or 26% na ho si BBM. At ito po ay kinumpirma ng isa pang survey, yung SWS. Ang kanyang net rating, negative 3. Nung siya ay tinanong, ang sabi niya, hindi raw basihan, ang iisang survey lang, kinakailangan antayin. Nung lumabas, yung Pulse Asia, ang kanyang net rating na for trusts, yung tiwala po ng mamamayang Pilipino, ay negative 15 ang kanyang net rating pagdating po sa tiwala. Yung trust, mahalaga po yun Bakit mahalaga na negative 15 na lang ang kanyang, na negative 15 yung kanyang trust rating? Tatandaan po nyo, not long ago, ang kanya pong mandato ay 31 milyon mahigit ang bumoto sa kanya bilang Pangulo. Ibig sabihin, napakalaking mandato. Huwag din natin kalilimutan na higit pong malaking mandato na ibinigay ng mamamayang Pilipino kay Vice President Inday. 32 million mahigit yung kay Vice President Inday. Ano po yung significance ng 31 million niya not too long ago? This was May of 2022. Ngayon po, mag-aapat na taon pa lamang, negative 15 ang nagtitiwala sa kanya. Ibig sabihin wala na, may utang pa siya. May utang pa siya. Hindi po zero rating, negative 15, may utang ka pa. At ang kanya pong performance rating, negative 14. Kanya kung inyo pong i-analyze ng malalim, ang ibig pong sabihin, the implication and the ramification, the implication of this negative 15 trust rating and negative 14 performance rating, ang verdict o ang hatol dapat nang lisanin ni Bongbong Marcos ang Panguluhan. Malinaw po iyan. Yan na ang tinig ng mamamayang Pilipino. Nalusaw na po ang anumang mandato o tiwalang ipinahiram sa kanya ng taong bayan. Alam mo ninyo, dyan po ako ingat na ingat noon when I was handling yung kanyang kampanya.
Di ba maganda, simula mababa, balit dahan-dahan tumataas. Every day, I am worried na baka may isyong malaki na hindi ma-handle, sasadsad yung kanyang rating. But I take pride in saying, none of this kind happened during my watch. Ngayon mo kasi, panay propaganda na lang ang ginagawa ni Bongbong Marcos. Nagtiwala ang mamamayang Pilipino sa kanya, hoping that yung tagal na nating pinag-uusapan na yung redemption, diba, yung redemption, that he will make good his commitment made during the campaign na ibabangon tayong muli. Wala pong bumangon, nalugmok po tayong lahat. Ano pong prueba? Yung survey. Pati po yung pinakakanyang inaalagaan, kuno, binubusog sa pera, binubusog sa ayuda, sa AKAP, sa AIX, pati yung tupad po institutionalized na po yun, maganda po yun eh. Yung tupad program ng DOLE, maganda po yun eh. Subalit, sinalaula po ng pambansang bangungot administration ni Bongbong Marcos. Ginamit ko pambili ng boto, pamumulitika, at talagang political patronage. Kaya po, merong higit na lumalalim or deepening resistance and defiance dito sa malalang kurakutan, korupsyon, na pagnanakaw ng pondo na nagaganap. There is now, and there is no denying, the challenge is now out there. There is an open challenge to the incompetent and corrupt administration of BBM. Open na po, lantara na yung mga nagcha-challenge at nananawagan ng Marcos resign. Yung mga maliliit na tinig, yung mga dati ay nagpapahayag lamang ng kanilang saloobin. Tatakot, bulong lamang, kasama niyo po kami dyan, pero alam naman ninyo, naghahanap buhay po kami, may trabaho po kami, nagtatrabaho kami sa gobyerno. Ngayon po ay labasan, hayagan na ang kanilang pagbulalas at pagsigaw laban sa kurakot, laban sa korupsyon, sa drug addiction, at isinisigaw, Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Kaya po ang verdict talaga, base dito sa multiple surveys, 3 survey na po iyon. And yung survey po ay snapshot ng sentimiento o nagsasalarawan ng sentimiento o saloobin ng ordinaryong mamamayan na na-survey during a certain period during the conduct of the survey. But go beyond, go outside these surveys, magtungo lang po kayo sa mga terminal ng public transport, tricycle, habal-habal, jeepney, Grab, taxi, lahat, MRT, LRT. Maririnig ninyo yung tunay na pulso. Disgustado, frustrated ang mamamayang Pilipino. Kahit saang sulok naman ng Pilipinas, kahit nga mga OFW, marami talagang nadismaya sa kanya, na bumoto sa kanya nung eleksyon na, lalo na sa Mindanao, lalo na sa Visayas. Dito nga sa Luzon, alanganin pa. Habang tumatagal, imbis na tumaas yung survey niya, bumaba ng bumaba. Tapos kay BP Sara, pataas ng pataas. Ngayon, pinagtutulungan si BP Sara. Noon pa naman, pinagtutulungan si BP Sara. Hindi nila kinaya. Ngayong 2026, last chance nila yan. Pag hindi nila mapa-impeach si BP Sara, siyempre 2027 ay paghahanda na yan para sa 2028 election. Ang tanong ngayon ng karamihan, kaya bang tapusin ni Marcos Jr. ang kanyang termino hanggang 2028? Kung kakayanin man niya, kakayanin din ba ng taong bayan na siya pa rin ang Pangulo hanggang 2028? Kung ganyan yung resulta ng naniniwala sa kanya, kung hindi kaya, ibigay na sa iba. Yung kayang panagutin ang mga buhaya. Walang iba kung hindi si BP Sara. Ganito na lang, Tikyo.